Thirsted in the barren land of sin and shame. Oh, wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water. And now my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Amen. Sister Dayan Tixon, ang ating celebrant kahapon. Happy birthday, anak. At salamat sa iyong awitin. Awit ng pasasalamat at awit na nagpapaalala na dapat magpasalamat sapagkat tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Medyo na-miss ko po ang ilan sa ating pong pagkakataon ng feasting. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang gawain. At gusto ko pong pasalamatan ang mga naging reliever natin. Ano po? Si PMJ at ganoon din naman si Pastor Wendell. Thank you so much. At alam ko po na pinagpala pa rin po tayo ng Panginoon sa kanila pong mensahe. So sa bawat isa po na patuloy na sumusubaybay, mga naka-tune in na po ngayon, ka-watch party, naabot ng tag, ng share, magandang gabi po. At naway talagang ma-enjoy po ninyo ang ating pong muling magiging pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. I would like to welcome you all sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. So kahapon po, hindi lang talaga mai-avoid sapagkat nagkaroon po ng pagkakaisa yung mga kaibigang pastor ni Dr. Ferdinand Laus sapagkat nag-birthday po siya. And then, ako po ay natutuwa sapagkat na-consider po nila na dito po ipagdiwang ang birthday ng aming pong matalik na kaibigan. Kaya salamat po. Yun ang magandang celebration. Kanya-kanyang dala ng kanilang pagkain at sobrang na-enjoy ko po ang fellowship at ang kainan. At alam ko, naintindihan po ninyo yung mga panahong hindi po natin basta may iwasan. So, at nais ko pong i-shout out yung mga kaibigan po kagabi, si Dr. Carlos Darlucio, Pastor Caloy, Pastor Kenneth Lagman, ganun din po si Pastor Jun Milan. At actually, ang pakiramdam ko po, birthday ko rin po kahapon. So, pinagpala rin po ako ng Panginoon. Si BFF, Pastor John Palye, na talaga namang nagpilit na makasama pa rin po. Si Pastor Edgar Pohas, salamat sa Panginoon at naka-fellowship po siyang muli. At si Pastor Cesar Lazaro, so napakasaya po ng fellowship po namin kagabi. At pero nakikinig din po kami kay Pastor Wendell. So again, thank you so much Pastor Wendell at sa bawat isa po na sumusubaybay. Okay, nice ko lang pong i-shout out ang isa sa regularly nakakasama na rin natin. Shout out po para kay Presi, si Sister Presi. At siyempre po si Sister Esperlita Concepcion. So shout out, tuloy-tuloy lang. Makinig lang at mapagpala dito sa ating gabi-gabing ministeryo. Ganun din po, nagpapasalamat tayo at gusto nating i-shout out ang Olivar family. Negative na po sila sa virus. Amen. Praise God. At ganun din po, at naiyak pa nga po ako sa pasasalamat po ni Brother Jerry Padilla, ang aking pong isa sa kaibigan mula pa po noon, hanggang ngayon. At masaya po ako para sa Padilla family. So, yun po ang ating pong ilang mga shout-out ngayong gabing ito. At syempre, yung isa sa karagdagang anak natin, si Angel Sato. Patuloy lang anak para sa paglago sa gawain ng Panginoon. So, at syempre po, lahat ng mga viewers po natin, lahat ng naka-tune in po ngayon, ako po ay talagang nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kayo po ay nagbibigay pagpapahalaga sa gawaing katulad po nito.
Well, ngayong gabi, meron din pong malungkot na balita. Pero siyempre, malungkot po sa bahagi natin bilang tao. Kaya nga sinasabi, pagka po ganito, our loss but heaven's gain. Ano po? Ang Pastor Willie Olipas ay nasa Panginoon na po. So, ito po yung pastor ni Brother Jason Balaan. So, pag-pray nyo po yung comfort para po kay Ma'am Elena Olipas at syempre po sa kaniyang family. At isasama rin po natin sa prayer si Ma'am Elena sapagkat siya po ay positive din po sa COVID-19 at talagang medyo matindi rin po ang kanyang laban. Ano po? So, ito po yung mga malulungkot na karanasan sa bahagi po ng tao at ang magagawa po natin is to pray for them. Remember them in our prayer. At natutuwa ako, nakausap ko rin po si Bishop Cesar Hernandez at ang maganda po rito, medyo positibo yung response, ano po, doon sa treatment po, nung katawan niya sa treatment. Kaya let us keep on praying for Bishop Hernandez, of course, si Ma'am Vita, pagkatiwala po natin sila sa Panginoon. At yung ilan pa po sa mga prayer requests na atin pong laging isinasama, ano po. So sa ngayon po, maintindihan nyo po na kapag ka naipag-pray na po yung mga prayer requests po ninyo, so pagkatapos po ng ating pananalangin dito, isinasama na lang po natin sa amin pong everyday prayer. Pero syempre, kada gabi, hanggat maaari po, kung sino po yung karagdagan, sila po ang ating ipinagpe-pray. So this time, magpapasimula po tayo sa panalangin and please join me in our prayer para sa mga kapatid po natin at para sa blessing ng Panginoon sa ating pong pagsasalo-salo ngayong gabi. Let us pray. Our gracious, loving Father, thank you so much for this beautiful evening. Thank you for giving us the opportunity once again to have this feasting. I pray, O Father, that you will continue to guide us and bless us. Pinupuri po namin ang iyong kataas-taasang pangalan at kami po dakilan Diyos ay nagpapasalamat sa mga answered prayers. Thank you for all the blessings na na-enjoy po namin sa buhay na ito. Salamat po sa patuloy na survival at ganun din naman sa pagsusustain mo po sa bawat isa po sa amin. Thank you sa patuloy na pagpaprovide mo po ng aming mga pangangailangan. Salamat po sapagkat nakarecover po si Brother Jerry Padilla at salamat sapagkat ikaw rin po ang siyang nag-provide para sa kanila. Dakilan Diyos, hiling ko po na patuloy na ikaw po ang siyang mag-iingat sa kanya, magpapalakas sa kanya Panginoon, at nawa ang kabuuan po ng kanilang pamilya ay patuloy mo pong ingatan. Ngayon po'y inilalapit namin sa iyo si Ate Lelet, Panginoon. Nawa, pagalingin mo po siya. Ikaw po ang gumawa upang siya po'y makarecover, Panginoon. Palakasin mo po ang kanyang katawan, ang kanyang immune system. Nawa, maingatan po at mapagaling sapagkat alam po namin na siya mayroong asthma, pero alam po namin makapangyarihan ng iyong kamay at ang kasama po sa pamilya na maaring apektado rin po, inilalapit namin sa iyo, aming Panginoon. Dakilan Diyos, hiling din po namin ng comfort para po kay Ma'am Elena Olipas, kasama po ang kanyang pamilya sa naging pagpanaw po ni Pastor Olipas. Panginoon, alam po namin siya'y nasa maayos na kalagayan na ngayon, pero alam mo po na may kalungkutan sa bahagi po namin bilang tao. May your comfort be upon his family, O God. Ganon din po ang kagalingan po, dakilan Diyos, ni Ma'am Elena. Tulungan mo po na siya'y makarecover din po sa virus na tumama sa kanya, dakilan Diyos. Panginoon, hiling din po namin ang fast recovery para kay Sister Esperlita Concepcion. Ikaw po, dakilan Diyos, ang mag-ingat sa kanya, magpalakas po sa kanya, at mabilis ang paggaling po ang hinihiling namin, dakilang Diyos. Panginoon, si Sato Ami, nawa, naging maayos po ang epekto po ng vaccine po sa kanya. At dalangin ko rin po, dakilang Diyos, na patuloy mong palalakasin si Sister Yolanda Takishima. Salamat po sa ginawa mo, sa kanyang buhay, sa naging pag-iingat mo. Dakilang Diyos, hiling din po namin na ikaw po ang siyang patuloy na magpagaling, magpalakas kay Bishop Hernandez. Naway magtuloy-tuloy na po ang magandang response ng kanyang katawan sa treatment at nawa, dakilan Diyos, ikaw po ang siyang patuloy na gumamit pa sa kanya, dakilan Diyos. Alam mo po kung gaano karami ang napagpapala sa kanyang buhay, kaya sa iyo po namin siya, Panginoon, inilalapit na siya po ay iyong pagalingin at maging ang provision mo po para sa kanila, dakilan Diyos. Si Ma'am Vita Hernandez,
Pagalingin mo rin po, dakilang Diyos. Hinihiling po namin ang iyong makapangyarihang kamay na iaabot mo po sa kanila. Panginoon, salamat din po sa improvement ni Pastor Boots Garcia. Salamat po sa kanyang recovery. Pero this time, Panginoon, nais naming ilapit po si Ma'am Nell at ganoon din si Jethro. Nawa dakilang Diyos, makarecover din po sila kaagad at nais po naming ilapit sa iyo ang kalakasan po para po sa kanila. Si Sister Neria Soriano, patuloy po ang paglalapit namin sa iyo para sa kanyang throat problem. Lord, thank you po sapagkat ito po ay nag-i-improve. Loobin mo po na patuloy pa siyang magamit, lalo na sa ministeryo ng pag-awit, Panginoon. Dakilang Diyos, si Sister Ara Ocampo. Ikaw po, dakilang Diyos, ang humipo sa kanyang back pain. Pagalingin mo po ito, dakilang Diyos. At nawa ito ay walang anuman, dakilang Panginoon. Hiling ko rin po, dakilang Ama, ang guidance and protection mo po kila Sister Junlee at sa kanyang mga kasama na nasa probinsya, dakilang Diyos. Ingatan mo po sila at gabayan sa kanila pong lakad. Pagpalain mo po sila at ihatid ng maayos, dakilang Diyos, sa kanilang pagbabalik dito sa Manila. Dakilang Diyos, ganoon din po ang activity this coming Thursday and Friday sa pangunguna po nila Teacher Melgs, ang Zoom seminar for teachers. Lord, nawa gamitin mo po ito for the furtherance of the gospel. And I pray, O Father, that you will give us wisdom and all the speakers na iyo pong pinili at gagamitin para dito. Si Sir Jack, Panginoon, ganoon din po si Teacher Melgs at ang iyong lingkod. Tulungan mo po kami sa pakikipagtulungan po ng kanilang mabuting principal. Nawa dakilang Diyos, ito po'y maging matagumpay. Panginoon, yung mga bagong nakakasama po namin, ang panalangin po namin ay ang kanilang spiritual growth, Panginoon. Si Angel Sato, nawa katulad po ng ginawa mo kila Sister Miho, kila Sister Joy, Sister Dang, at yung ilan pa sa mga kasamahan po namin. Nawa dakilang Diyos, ikaw po ang siyang magpalago sa kanila spiritually, sa kanilang patuloy na pag-aaral at pakikinig. Ipakita mo po ang iyong kalooban at ang iyong gabay sa marapat para po sa Kristiyano, para sa mga tunay na nanampalataya sa iyo. Ganon din po ang amin pong panalangin, dakilang Diyos, na ikaw po ang patuloy na gagabay at mag-iingat kay Sister Leia, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy na magpalakas sa kanya, magpala sa kanya, at laging mag-ingat sa kanya, dakilang Diyos. Ganon din po ang mga pamilya na amin pong nakakasama, ang mga sumusubaybay po sa feasting on the divine verses. Lahat po kami, dakilang Diyos, ingatan mo po, pagpalain mo po, gabayan mo po, at nawa ilayo mo po sa virus. Ang aking pong mahal na nanay, dakilang Diyos, sa iyo ko po patuloy na pinagkakatiwala. Alam mo po ang aking kasabikan sa kanya, pero nais po naming ilagay din po siya sa mas ligtas na kalagayan, pero ikaw po ang aming pinagtitiwalaan at ang aking mga kapatid at ang kanilang mga pamilya, dakilang Diyos. Ganon din po si Maris, Panginoon. May you continue to guide her, protect her, especially everyday sa kanya pong work, at ganon din sa pag-aaral po ni Sophia at ang pag-iingat mo po sa kanya, ang lagi pong kalakasan, at ang iyo pong patuloy na pagbibigay ng kaisipan, na payapa, dakilang Diyos. Ingatan mo po ang kabuuan ng aming pamilya, kasama ang aming mga kasambahay, ang mga ministries here and abroad, at ganoon din po ang mga kapatiran po naming nasa ibang bansa, ang mga missionaries and pastors, Panginoon, ang mga frontliners, dakilang Diyos, ang mga may businesses, aming Ama, ang mga nagtatrabaho, dakilang Diyos, at ang bawat isa po sa amin. Muli po, dakilang Ama, nagpupuri kami sa iyo, nagpapasalamat, ikaw po ang aming pinagtitiwalaan na muling magpapala po sa amin pong gawaing ito, ang amin pong nalalapit na anniversary at ang proyekto po ng Living Water Baptist Church, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang tagumpay nito. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you and we honor you. In Christ's most precious name, Amen. Amen. This time, makinig naman po tayo sa ating pong special number at pagkatapos nito, right away, ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos.
trials come to only make me strong. I've been a lot of places, and I've seen a lot of faces. There've been times I felt so all alone, but in my lonely hours, yes, those precious lonely hours, Jesus let me know I was His own. Through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, I've learned to depend upon His word. For the mountains, then I thank you for the valleys. For the storms He's brought me through. For if I never had a problem, wouldn't know that He could solve them. I never known what faith in God could do. So I'm singing Through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, I've learned to depend upon His word. Through it all, oh, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, oh, I've learned to depend upon His word. Yes, I've learned to depend upon His word. I've learned to depend upon His word. Wow! Amen! Yan po ang group witnesses ng LWBC. Salamat at blessing, encouragement na makitang kahit ganito ang sitwasyon, kayo ay merong mga effort na ginagawa para makapagministeryo sa Panginoon. So sabi ko po, right away, tayo po'y dadako na sa ating pong preaching, pero dahil masyado po akong na-excite doon po sa ating pong mga isa-shout out at mga ipapanalangin, na-overlook ko po na may mga birthday celebrants pa nga pala tayo na ating pong binabati sa gawaing ito. So, unahin ko na po ang aming pong matalik na kaibigan at kamanggagawa po sa lugar ng Milan, Italy. Happy birthday po kay Ma'am Tess Manimtiam. At prayer po namin ang patuloy na pagpapala po ng Panginoon sa inyong buhay. So again, happy birthday po, Ma'am Tess. Ganun din po, we would like to greet Sister Lenny Tobera. Happy birthday kay Teacher Lenny Tobera. Purihin ang Panginoon sa patuloy na pagpapala sa iyong buhay. Babatiin din natin si Sister Maan Olivares. Bagamat siya nasa ibang bansa, we would like to greet her a happy birthday, Sister Maan Olivares. Babatiin din po natin sa lugar po ng Pampanga, si Sister Peng Lirio. Happy birthday, Ate Peng. At naway patuloy rin kayong pagpalain ng Panginoon. Ang ating masugid din na sumusubaybay, si Sister Erlinda Campos. Sister Erlinda, happy birthday po sa inyo.
at isang kaibigang pastor, at nais nating makigalak sa kanya, si Pastor Eric Arroyo. Happy birthday, Pastor Eric Arroyo. Babatiin din po natin si Mary Grace Rapisura. Happy birthday sa iyo, Mary Grace. At si Sister Melanie Maramag. Happy birthday din po sa inyo. Birthday din po ngayon ni Sherilyn Remorosa. Happy birthday, Sherilyn Remorosa. At si Brother John Mark Montaño. Happy birthday sa inyong lahat. At kay Charlene Pai, happy birthday. Sa mga nagse-celebrate po ng kanilang wedding anniversary, happy anniversary din po sa inyo. At kung anumang okasyon na kayo po ay may ipinagdiriwang exactly today, nakikirejoice po kami sa inyo. So, yan po ang ating pong pagbati sa mga birthday celebrant. At pasensya na po kayo na medyo nalagay sa huli ang ating pagbati po sa inyo. Ang mahalaga, nabati pa rin po kayo dito po sa ating gawain ngayong gabi. I know na na-miss din po tayo ng ilan sa ating pong mga sumusubaybay. Bagamat tayo po talaga, more on sa salita ng Diyos po tayo nakasentro. And I really appreciate you all sa inyong mga expression ng pasasalamat. Ano po, yung kung paano talaga very thankful po kayo sa ginagawa ng Panginoon sa inyo. And every time na nakakarinig po ako at nakaka-receive po ako ng mga messages thanking the Lord para sa gawain ito ng feasting, sobrang kalakasan po sa akin ito, mga minamahal. Kaya let us keep on praying that this ministry, ay patuloy na gamitin ng Panginoon para po sa inyo, sa ating pong spiritual na kalagayan at ating pong spiritual na buhay. So this time, let me request all of you now, if you have your Bible with you, please open your Bible in the book of Luke, Luke chapter 18. Luke chapter 18. Sa pagkakatanda ko, pagkarinig ko kagabi, parang ang announcement ni Pastor Wendell, excited raw ako sa mensaheng try and try until you succeed. So siguro, nagkaringganan kami, cry and cry until you succeed. Kinuha ko po yung idea doon sa bata pa lang ako, naririnig ko na po yun, yung try and try until you succeed. Ano po? Hanggang ngayon pong bata ako, ay naririnig ko po yon. So, kaya ang akin pong nais i-share sa inyo is about prayer, sapagkat ito sana yung magiging kasunod po nung naging pagtalakay din po natin about prayer nung mga nagdaang araw. Pero dahil nga po hindi pinahintulot ng Panginoon, alam nyo, pag nangyayari yon, ang ibig sabihin, kung ano yung narinig nyo that day, yun po ang kalooban ng Diyos na talagang atin pong matanggap at mapag-aralan. So this time, again, I would like to share the message of the Lord I entitled, Cry and Cry Until You Succeed. Luke chapter 18 verses 1 to 8. Luke chapter 18 verses 1 to 8. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, Hear what the unjust judge saith. And then in verse number 7, And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? So again, our topic for tonight, our message, Cry and Cry Until You Succeed. Let us pray. Dakilang Diyos, patuloy po ang aming paglapit sa iyo para sa iyong gabay. Pagpalain mo po ang mensaheng ito at gamitin mo po upang kami katagpuin po sa aming spiritual need. Nawa dakilang Diyos, ito po'y maging encouragement
maging rason para ma-motivate po kami na tuloy-tuloy lang na manalangin, Panginoon, hanggang sa ipagkaloob mo sa amin ang amin pong hinihiling. Ikaw po, dakilang Diyos, ang siyang magbigay ng karunungan sa iyong abang lingkod. Lord, sa iyo po ako lubusang nagtitiwala. Please, gamitin mo po ang mensaheng ito sa pagbibigay liwanag sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, the word cry, kapag ka inaral nyo po, isa po ito sa salitang ginamit na ang idinidescribe po o ang inilalarawan po ay ang panalangin. Diba? So, and the Lord heard me. So here, my cry, O Lord. Yan po ang mga makikita po natin na mga ginamit na salita na ang pinaka tinutukoy ay ang panalangin. So, begging God, crying unto God, asking, di po ba? Ganyan po ang ilan sa mga halimbawa na makikita po natin sa Bible. Katulad po doon sa Psalm chapter 34, para meron tayong example na maipapakita po sa bawat isa. Psalm chapter 34, ang sabi po ng verses 4 to 6, I sought the Lord, and He heard me, and delivered me from all my fears. They looked unto Him, and were lightened, and their faces were not ashamed. This poor man cried, and the Lord heard him. Pansinin niyo po ho, this poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. So, ang ipinopoint out ko po sa inyo, yung idea po ng ating title na Cry and Cry, ito po ay kasing katulad po nung Pray and Pray until you succeed. Manalangin lang po tayo ng manalangin hanggang sa tayo po ay magtamo. Hanggang sa tayo po ay magtagumpay. So, ang ating pong teksto, ang Luke chapter 18, is about a parable. At ang parable na ito ay lesson about prayer. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. So, kung meron pong isang bagay, mga minamahal, lalo na sa mga nagsasabing Kristiyano po, sapagkat applicable po ang prayer sa mga genuine believers. Ang ibig ko pong sabihin, sa mga tunay na anak ng Diyos. Kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, kung tayo po ay tunay na mananampalataya, hindi po marapat na tayo po ay masasabi nating manglupaypay o manghimagod sa pananalangin. Okay? We should not faint, mga kapatid, kung ang pag-uusapan po ay ang panalangin. Disadvantage on our part kapag tayo po ay nanglupaypay sa pananalangin. Ang laking tulong, ng panalangin sa buhay ng mga mananampalataya. Dito po natin po pwedeng ihiga sa Diyos ang ating pong mga karaingan. Pwede pong sa pamagitan po nito tayo mag-unload sa ating pong mga kabigatan. Prayer po, mga kapatid. Kaya nga, maliwanag po yan na ang sabi po ng Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. Na ilagak natin ang lahat ng ating kabalisahan. So, ginagawa natin to sa pamamagitan ng prayer. Okay? Philippians 4, let your request be made known unto God. So, ating pong inilalagak ang ating mga kabigatan, ating pong ipinaalam sa Diyos ang ating mga kabalisahan. Hindi po ba? So, ito po ang mga bagay na dapat nating makita na ang laki-laking masasabi po nating help ng prayer sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Sabi ko nga, sa paglalarawan po, parang hininga ng Kristiyano ito Para bang sa isang tao po na kapag ka naapektuhan ang kanyang paghinga, lalo na po ngayon, ang isa po sa atake ng virus na ito, bababa po yung ating oxygen level, nagkakaroon tayo ng difficulty sa tinatawag nating breathing, At pagka po nangyari yan, at napabayaan po yan, at nagtuloy-tuloy po yan, ikamamatay po yan. So, gusto ko nang gamitin po yan, na masasabi po nating paalala, na sa spiritual life po natin,
kapag ka bumaba po ang oxygen level natin, na tayo po ay hindi naging normal sa ating pong paghinga. Dapat ganun nyo po makita ang prayer. Na parang, di ba, pagkakataon upang tayo po ay maghinga sa Diyos ng ating mga kabigatan. At dapat po mga kapatid, ito po ay maging normal para sa bawat isa po sa atin. So, it is very important. The point that I would like to emphasize is that prayer is very important, and that is why our Lord Jesus Christ told them, itong parable na ito, ang sabi po ng Bible, that men ought always to pray and not to faint. So, pag sinabi po nating parable, for the sake ng mga bago nating nakakasama, na-encounter nyo na po ba yung ganitong katwiran dati? Hoy, alam mo, ako, hirap na hirap ako dyan sa Biblia eh. Kasi masyadong matalinghaga yan eh. Diba? Yung iba naman po, yun ang rason kung bakit inia-avoid nila. Nasabi nila, hindi, ayokong magbasa niyan, o kaya hindi nyo basta maintindihan yan kasi matalinghaga po yan. And because of that, nagiging, di ba, tamad po tayo or nagiging negatibo po tayo sa pagbabasa at pagbibigay ng pansin sa aklat na ito. Wherein, if we will just understand na ang ibig sabihin ng parable, kasi ang ating Panginoong Diyos ay meron pong iba't ibang paraan ng pagtuturo. At ang isa sa paraan ng kanyang pagtuturo ay ang paggamit ng parable. Particularly in the New Testament, napakarami pong parables na ginamit po ng Panginoon to teach His disciples yung mga importanteng lesson po. Kaya wag nating i-ignore ang parable, mga kapatid. At wag nating katatakutan ang parable sapagkat pag nakita nyo pong parable, it means to say, gagawin po na mas madali sa atin ang pagkaunawa doon po sa mensaheng nais iparating. Kasi nga, pag sinabi po nating parable, ang ibig sabihin po nito, di ba, ibinibigay po sa atin yung heavenly truth sa pamamagitan po ng paggamit ng earthly stories. Ibig sabihin, gumagamit po ng masasabi nating yung pong storya dito sa mundo para ilarawan yung truth ng langit, yung mensahe ng kalangitan. Kaya pagka sinabing parable, heavenly truth expressed using earthly stories. At pagka po parable ito, wag ho kayong, di ba, yung malilito mga kapatid. Ang importante po ang makuha po natin yung message. Katulad po nito, liliwanagin ko po sa inyo. Alright, ganito po. Babasahin ko po ulit, for better understanding. Sa verse number 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, there was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man. So, ginamit po sa parable, yung isang unjust judge. Yung pong, ang sabi po walang takot sa Diyos at hindi nagsasaalang-alang sa tao. And then, verse number 3, and there was a widow in that city, and she came unto him, saying, avenge me of mine adversary. And he would not for a while. Kinukwento po doon sa parable na hindi po right away. Binigyan po ng atensyon. But afterward, he said within himself, though I fear not God, nor regard men, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. Excuse po saglit. Okay? And the Lord said, hear what the unjust judge saith. Ito po'y pumapatungkol doon sa sinabi po ng verses 4 and 5. And the Lord said, hear what the unjust judge saith. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. So, ngayon po mga kapatid, uunahin ko na po. Sapagkat ang parable na ito, kung tutuusin, pag tiningnan nyo po, ang nire-represent po nung unjust judge ay ang Diyos. Hindi po sinasabi ng mensaheng ito na ang Diyos ay unjust. Kundi ang ipupunto po natin, ito pong ginamit na parable na ito,
ipinapakita sa kwento na yung unjust judge, okay, ay nangyari na ipinaghiganti yung widow, di po ba? Yung pa kayang matuwid na Diyos natin sa langit. Mapapansin niyo po sa Bible yan. Natatandaan niyo po ba yan? Na nung pong nagbigay ng illustration about prayer din? Sige nga po, pakibuksan natin sa Matthew chapter 7 para maintindihan niyo po yung sinasabi ko, because in the parable, what is important is the message na gusto pong i-impart po sa atin. Diba? Sa Matthew chapter 7, malinaw po mga kapatid sa verse number 7, "Ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you, of whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent?" Tingnan niyo po ho, verse 11, para makuha niyo po yung point ko. Sa verse number 11, Matthew chapter 7, ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo, "If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him?" So, in order for our Lord Jesus Christ to emphasize the point na gusto po niyang ibigay sa kanila, o sa atin po, o sa sinulatan, o sa sinasabihan, so makikita nyo po na gumagamit po siya ng ganitong sistema. Yung bang may isip mo, yung tatay nga sa lupa, kung tutusin, evil Pero, di ba, iniisip yung mabuti para sa kanyang anak. And then, ipo-point out niya ngayon, ako pa kayang ama nyo sa langit? So, sa parable natin, sa teksto natin, ang ginamit po, unjust judge. Ang ibig sabihin, kung dito po sa parable na ito, yung unjust judge na kilos, siya pa kayang Diyos na hindi naman unjust? Amen? So, I'm sure, nakukuha na po natin ang punto ngayong gabing ito. Well, ito po ang aking gustong bigyan ng diin sa inyo. Maliwanag po that this parable is an illustration patungkol po sa prayer. Diba? Ang parable na ito ay paglalarawan patungkol sa panalangin. And then, it is very important for us na kung meron pong parable, ang kailangan po, maingatan po natin yung pong tinatawag na interpretation. So, it is good to learn and see from this passage the illustration and the interpretation of the illustration na binigay ng ating Panginoon. It is also good to consider the intention. Bakit po itong parable na ito ay ibinigay? Kumbaga, ngayong gabing ito, mga minamahal, sa palagay po ninyo, ano ang reason kung bakit nilid po ako ng Panginoon na ito pong illustration na ito, using parable, ay akin pong ibinabahagi sa inyo? Bakit ito sinabi ng Panginoon? Tandaan niyo po ang linaw, ang encouragement sa verse number 1, men ought always to pray and not to faint. So, this is about an encouragement na tayo po ay hindi dapat magsawa sa pagpe-pray, na tayo po ay hindi dapat mapagod sa pagpe-pray, na tayo po ay hindi dapat bumitaw sa pagpe-pray. Higit kailan pa man, I am telling you, mga kapatid, mga kaibigan, higit kailan pa man, ngayon ka dapat hindi bumitaw. Ngayon ka dapat hindi manglupaypay. Ngayon ka dapat hindi dapat tumigil. Ngayon ka dapat lalong magpursigi na sa lahat ng nararanasan natin, sa lahat ng sitwasyon natin, ang ating pong pinakamagandang magagawa is to cry unto God. Pray and pray. Cry and cry until you succeed. Meron pa pong isang bagay po na gusto kong ipakita po sa inyo. Sa pagkakatanda ko po, Luke chapter 11. The idea is almost the same. Okay? Luke chapter 11. Yan. Sabi po dito mga kapatid, sa verse number 1, "And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.
And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven so in earth. Give us day by day our daily bread, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me 3 loaves, for a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him. And he from within shall answer and say, Trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. Makikita niyo po ho, yung pong paglalarawang ito ay mayroon pong concern na maituro po ang halaga ng pananalangin at yung pong dapat malinaw sa atin sa idea ng pananalangin. Verse 8, I say unto you, though he will not rise and give him because he is his friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needeth. And I say unto you, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Ito po yung sa Matthew, ito po yung masasabi nating cross-reference po niya. Pero dito po sa Luke chapter 11, ganun din po ang idea, mga kapatid. Diba? Kaya nga napakaganda na ngayong gabi, ma-encourage ko po kayo, mga kapatid. Ma-encourage ko po kayo, mga kaibigan, na sa panahong ito, higit lalo, kailan pa man, ito yung dapat mapagtibay natin ang ating pong buhay pananalangin. Kung ikaw ay may dinaramdam, kung ikaw ay tinamaan ng karamdaman, kung ikaw ay may problema, kung ikaw ay may kagipitan, kung ikaw ay may mga hindi maayos na sitwasyon, kung ikaw ay may laban na kinakaharap at pinagdadaanan, tatandaan niyo po ito, hindi ka matutulungan ng reklamo, hindi makatutulong sa iyo na maging negatibo, hindi po magiging advantage na lalayo ka. Ang ating pong dapat maintindihan, dinaramdam, karamdaman, problema, kagipitan, o laban sa buhay, the best thing that we can do is to pray and pray and pray. Amen? Sa Diyos lang po tayo po pwedeng manghawakan. Siya po ang ating po pwedeng maasahan sa panahong ito. So kaya, let me now share with you, mga kapatid, the importance of prayer. Napakahalaga po na tayo ay magkaroon ng tamang pananalangin, yung proper praying. Di po ba? So, yung proper praying, ibig sabihin po, proper prayer, I mean. Pwede rin po yun. Yung tamang panalangin at tamang pananalangin. So, kasi baka mamaya magkalituhan po tayo. Dito po, kung tutuusin, dahil sa kakulitan, mga kapatid, siya po ay nilingap o binigyan ng kasagutan. Pero, hindi ba, naaalala ko, tinuturo nyo na hindi dapat yung paulit-ulit? Well, maganda pong naiintindihan po natin na ang exact mention, yung specific na sinabi po ng Biblia, ang bawal ng Diyos, hindi yung maulit-ulit ka o paulit-ulit ka. Hindi yon. Ang bawal po ng Diyos, yung vain repetition, yung vain repetitious prayer. At yung idea po ng prayer, hindi po yung minemorize mo at paulit-ulit mo pong dadasalin. Hindi po ganon. Kasi nga, dapat maintindihan po natin na ang prayer, kung ano po talaga yung nasa puso natin, kung ano po ang pangangailangan natin, kung ano po ang pangunguna ng banal na Espiritu sa atin. Remember, yung ating pong nakaraang lesson? So mahalaga po ito, mga kapatid. It is very important for us to pray properly. To pray persistently. Di po ba? So, with persistence po, mga kapatid, pagka talaga alam mo na yung hinihiling mo, hindi lihis sa kalooban ng Diyos, kapag alam mo kailangan mo talaga, huwag kayong bibitaw, huwag kayong aayaw. Cry and cry until you succeed, mga kapatid. Naalala ko nga po
Isang illustration po yung kay Jacob, di po ba? Yung nakipag-wrestle po siya na ayaw niyang bumitaw hanggat hindi ibinibigay yung, di ba? Yung kanya pong ninanais. Mga kapatid, wala pong problema as long na alam nyo na wala pong violation sa salita ng Panginoon, as long na alam nyo yung ipinagpe-pray nyo, kalooban ng Panginoon, hanggat hindi niya binibigay, tuloy lang po, cry and cry, pray and pray until you succeed. Ang sabi nga po dito mga kapatid, sa ating pong parable, talagang sa verse number 5, yet because this widow troubleth me, so yun po yung ginamit na salita dito po sa parable. Nililigalig niya ako. Ang ibig sabihin, ayaw tantanan. Ayaw tantanan. Parable po ito, huwag kayong malilito. Huwag kayong magkakaroon po ng kalituhan. Minsan ginagamit po yung parang negative ang dating po nung pong salita. Pero actually po, yung point na gusto pong i-drive, yung bang idea na mukhang hindi ka titigil hanggat di binibigay di ba? Parang ganun po. And because of that, sabi niya, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Ang sabi niya, tingnan nyo, may aral doon. Sa verse number 6, and the Lord said, pakinggan nyo kung ano yung sinabi nung unjust judge. Ang tanong niya ngayon, and shall not God avenge His own elect? Diba? So, ibig sabihin nito, hindi kaya yung Diyos, hindi niya ipaghihiganti. Yun yung specific na sinabi po dito sa kwento Pero ano po yung key? Tingnan nyo po. And shall not God avenge His own elect? Ang sabi po, which cry day and night unto Him. Kaya nga, yun yung tinitle ko cry and cry. Meron kang trabaho na gustong makamit, meron kang trabaho na gusto mong matanggap ka, wala ka naman nakikitang evil doon sa trabaho, wala kang iba-violate na divine principle, so pray lang hanggat hindi mo nakakamtan. Pray lang tayo ng pray. Meron po tayong mga heart's desire na talagang hindi po labag sa kalooban ng Panginoon. Basta alam yung kalooban ng Diyos, pray and pray. Diba? Cry and cry, mga kapatid. So, kaya kinakailangan po, diba? Pray properly. Pray persistently and pray to the right person. Diba? Dapat alam natin kung sino po yung tatawagan natin. Pansinin niyo po yan. Nung tinuro po sa atin ng prayer, when ye pray, say, Our Father. So, nililiwanag po na ang panalangin, dapat sa Diyos talaga tumatawag. Diba? Sabi ko nga, wala po akong intensyon na masama. Ang gusto ko lang pong ipakita sa inyo rito, yung bang dapat makita nyong kalugihan on our part na lagi nga natin ginagawa, pero mali naman pala yung natatawagan natin. Walang kahit sinong santo na po pwede mong ipalit sa Diyos na dapat tinatawagan natin sa prayer. Wala kang ibang dapat daanan. Si Jesus Christ po ang tanging tagapamagitan. Siya lang po ang tanging daan. Pero ang pinupoint out ko po mga kapatid, pagka tayo nagpe-pray, when ye pray, Our Father, so the Lord Jesus Christ Himself ang nagturo na pagka raw tayo magpe-pray, say Our Father. Kaya kapag tinignan nyo po sa mga parable na katulad nito, pagka tumutukoy po ito sa panalangin mga kapatid, ang isa po sa binibigyang pansin, talagang ang dulo po niya, okay? Pagka ba yung anak mo humingi sa'yo ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Pagka humingi ng fish, bibigyan mo ba ng serpiente? Diba? Ano ang sabi niya? Kung kayong ama sa lupa, ako pa kayang, yung ama pa kaya natin sa langit, ang hindi? Makikita nyo po na napakalinaw po na laging automatic na ang address talagang sa ama. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, baka naman po kaya hirap o mahina ang dating ng ating prayer life. Baka iba po ang natatawagan po natin. Siya po dapat ang ating pong tatawagan. So dito po ang ginamit, and shall not God, referring doon sa Father, ano po? Avenge His own elect, which cry day and night unto Him, though He bear long with Him. Ang sabi po ng Bible, talagang mahalaga na tayo po tumatawag sa ating pong, di ba, dapat tinatawagan.
Siya po yung nasa mga langit. Di po ba? So, siya po yung gumawa ng langit at lupa. So, napakahalaga po. So, ilang bagay po ang ipinakita ko sa inyo. That this parable is an illustration na dapat po mabigyan ng right interpretation at dapat makuha po natin ang intention. So, kaya sa ating pong simpleng pag-aaralang ito, ano po ang mga bagay na dapat matutunan ko at matutunan ng bawat isa sa usapin po ng panalangin? Diba? Una po, kinakailangan po maging fervent tayo sa ating pananalangin. Okay? So, kinakailangan po, pagka pinag-usapan po yung prayer, kinakailangan po fervent praying. Talagang maningas na pananalangin, mga kapatid. Hindi ka naman magpapaulit-ulit Hindi ka naman talaga, 'di ba, magiging masasabi nating persistent kung hindi mo nakikita na kailangan po talaga 'yan. Kaya nga sabi ko, may mga pagkakataon po na talagang kung titingnan niyo po sa reality of life, iba yung prayer ng isang tao na ang pakiramdam niya urgent talaga 'Di ba? Yung pagka nalagay siya sa halimbawa lang po, 'di ba? So, pagka po ibinabalita na may darating na lindol, sasabihin natin, Lord, ingatan mo po kami, Diyos, ingatan mo po kami, Panginoon, di ba? Ganyan po Pero kapag ka po yung actual na lindol, naku, Diyos ko, ingatan mo po kami. Nakukuha niyo po yung ibig sabihin? May mga pagkakataon po na maganda rin na dumarating tayo doon sa matinding masasabi nating sitwasyon for us to really understand kung ano ang ibig sabihin ng matinding panalangin, maningas na panalangin. Ito po yung ginamit sa James chapter 5. Pansinin niyo po, James chapter 5. Ito po yung ginamit po mismong salita ng sulat na ito ni Santiago. James chapter 5, ang sabi po ng verse number 13, Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Verse number 15, And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. If he have committed sins, they shall be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. Tingnan niyo po yung last part ng verse number 16. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Mga kapatid, mga minamahal, marahil tayo po ay regularly nagpe-pray. Maring ito po ay naging sistema na natin sa ating buhay. Na tayo naman everyday, may oras na nagpe-pray po tayo. Well, kung ganun po, magandang practice po yan. Pero ang tanong, meron po bang fervency ang ating pong panalangin? Masasabi po ba natin na talagang ito po ay katulad ng sinasabi ng Bible na fervent prayer? Yung talagang maningas na panalangin. Yung katulad po nung nasa ating pong mensahe ngayon, sa ating pong passage ngayon, na ang linaw-linaw po, sinabi na mismo, dinerecha na, Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me. Talagang, siguro po, doon sa kanina, ang binibigyang pansin ko po, using this verse, yung kung gaano ka-persistent. Pero yung idea ko po ngayon, na talagang dapat po fervent ang ating pong prayer, yung idea po ng fervent, mga kapatid, yung maningas na panalangin. Talagang, kumbaga, yung Spirit of God, yun po yung damang-dama kapag ka po tayo ay nagpe-pray. Yun talagang ang ating pong masasabi po nating dating sa Panginoon, yung bang talagang hindi mo talaga bibitawan. Parang ang idea po is earnest praying. We need to pray earnestly. Dapat kapag tayo nagpe-pray, ganyan po. Huwag ho yung mga nakagawian po natin na umuusal lang po tayo. 'Di ba? Pag nag-pray tayo minsan, para bang, alam nyo, yung walang focus, walang concentration. Kaya yun din po ang isang bagay na gusto kong bigyang pansin po natin. Na sa usapan po ng prayer, mga kapatid,
kinakailangan po ito'y fervent prayer. Di ba? So, kinakailangan din po mga kapatid na yung pong focus sa ating pong purpose. Talagang kaya mo ipinagpe-prayan. Bakit po ba? Bakit po ba natin ipinagpe-pray? Bakit ba natin hinihingi sa Panginoon? Like for example, 'di ba, si Preacher Larry, as I recall, as I remember, ang lakas po ng dating sa kanya nung pong dumating sila sa matinding laban po, nung tinamaan po sila ng COVID, mga kapatid, talagang mahirap yung naging sitwasyon po nila noon. Nagkakahirapan po, mga kapatid. Pero alam nyo po, ang nakatouch pala sa kanya, yung ipaninikluhod kita sa Panginoon. Kasi ito pong salitang paninikluhod ay isang malalim na Tagalog na salita na talagang ang prayer po, mga kapatid, hindi po yung basta yung pagsasalita lang po. Meron po tayong makikita sa Bible, yung katulad ni Apostol Pablo. Pag tiningnan nyo po yung kay Apostle Paul, he besought the Lord thrice. Ang ibig sabihin, nagmakaawa siya sa Panginoon. So, pamamanhik, pagsamo, paninikluhod, diba, pakikiusap. Yan po ang mga masasabi po nating level nung panalangin po natin. Yung prayer natin dapat nandoon, na tayo po'y nangungusap sa Panginoon. Na tayo po ay talagang humihiling sa Panginoon. Na tayo po ay naninikluhod, namamanhik, naninikluhod sa ating Panginoon. Sabi ko nga, ang galing Kasi alam ko, Bisaya si Preacher Larry, pero yung impact nung paninikluhod sa kanya. Ang ibig sabihin po, talagang manaing na tayo po, maningas na tayo po ay hihingi sa Diyos. Dapat ganun po tayo. Ipadama natin sa Diyos. Minsan gusto natin, pagka humingi po tayo, bigyan natin ng valid reason ang Panginoon kung bakit dapat niyang ibigay. Kasi nilalagay tayo ng Diyos doon sa sitwasyon na kapag ka ba ang isang bagay mahalaga, pagka ba hindi mo nakuha, titigil ka kaagad. Hindi po ba kapag ka ang isang bagay para sa atin po ay talagang importante, mahalaga, kailangan yan, maaaring pagka hindi ka pinagbigyan, talagang uulit ka uli, talagang hindi ka titigil hanggat di mo nakukuha. Nakukuha niyo po yung point natin? That is exactly the message of this parable. Mukhang hindi titigil Mukhang talagang matindi, marubdob ang kanyang paghingi, matindi ang kanyang pamamanhik at pagsamo. Kaya i-evaluate din po natin yung prayer life po natin. Oo, maaaring nakaluhod ka, pero tandaan nyo po, yung pong bibig, yung pong tuhod, yung tuhod po natin mga kapatid. So, yan po ay mga gesture. Pero ang lalim po ng prayer, hindi po nadaan sa pagluhod, bagamat yan po'y paglalarawan ng kapakumbabaan, kaya tayo lumuluhod, hindi po yan sa ganda ng pananalita, yan po ay sa talagang yung karubduban, yung maningas na talagang panalangin po natin. The issue is our heart. Ibig sabihin po, yung talagang puso natin na naninikluhod sa Diyos. Kaya kung ako po kayo, kung sa tingin po ninyo talaga, kailangan po natin ng Diyos, wag po tayong bumitaw. Wag po tayong tumigil, mga kapatid. Di ba? Let us pray earnestly. Talagang i-apply natin to, yung fervent prayer, yung epektibo, rather. Di ba? Effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Naranasan na ba natin yun? Yung talagang matinding pagsamo sa Diyos? Yung marubdob na panalangin sa Panginoon, yung maningas na pananalangin at paninikluhod sa Panginoon. So, napakahalaga po nito. Kaya anumang kagipitan natin, lahat ng yan, pwede nating daanin sa ating fervent prayer. Yung focus, ano yung purpose? Kasi sa Biblia po, mahalaga yung purpose. Diba? Kaya yung focus natin doon sa purpose, why we are praying, is also important. Kasi ang sabi po, sa James po ulit tayo, James chapter 4 naman, 'di ba? James chapter 4. Ito po ay isang magandang paalala rin sa atin para mag-search po tayo ng puso po natin sa ating mga hinihiling sa Diyos. Dahil kahit na anong kulit po natin sa Diyos, kahit na gaano kadalas na paulit-ulit tayo, kahit na araw-araw ipinagpe-pray natin 'yan,
kapag ka po hindi godly ang purpose, kapag ka hindi valid ang reason sa ating hinihiling, mga kapatid, hindi po tayo sasagutin ng Panginoon. Kaya sayang po yon. Sayang po yung panahon na ginugugol po natin. We must be aware of the reason, of the purpose, why we are asking God to give us whatever it is. Ano man po yon. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 2 and 3. James chapter 4, verses 2 and 3. Ye lust and have not. Ye kill and desire to have, and cannot obtain. Ye fight and war, okay, yet ye have not, because ye ask not. Verse number 3. Ye ask and receive not. Humingi kayo pero hindi kayo nagsitanggap. Ye ask and receive not. Bakit? Because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. So, dapat po maka-Diyos yung purpose. Dapat po malinis yung motive, yung reason kung bakit tayo humihiling ng isang bagay. And then, if you are very, very definite sa yung purpose, okay? If that purpose is divine, it is really God-glorifying, God's will. Mga kapatid, focus. Pag alam mo talagang kalooban ng Diyos yung pinagpe-pray mo, hanggat di binibigay, huwag kang titigil. Cry and cry. Di ba? Until you succeed. Pray and pray until you succeed. So napakahalaga po na maging fervent tayo sa usapan ng panalangin. Napakahalaga po ng focus, mga kapatid, sa ating pong pagpe-pray. Huwag tayong madistract ng mga kung ano-anong bagay. Kaya nga, alam nyo, hindi naman talaga batas na nakapikit tayo pag nagpe-pray. Pero para hindi po tayo mas madistract, so pumipikit po tayo kasi maganda talaga pagka nagpe-pray tayo, bagamat wala tayo talagang literally nakikita, pero sa prayer natin, dapat namamasdan po natin ang Panginoon. Pasok po ito sa puntos natin. Alam niyo po ba yan? Yung kapag yung isang tao po, nagpe-pray talaga earnestly, yung ang pakiramdam niya parang andyan lang po yung Panginoon, parang kitang-kita niyang mukha ng Panginoon, na talagang Panginoon, wala kaming ibang po pwedeng hawakan, wala kaming po pwedeng kapitan, wala kaming pwedeng asahan, wala kaming po pwedeng sandalan sa kalagayan namin ito, kaya dakilang Diyos, ikaw po, yung bang damang-dama yung puso habang nagpe-pray tayo. Okay? And then, yung focus, talagang alam mo kung kanino ka tumatawag at alam mo na yung hinihingi mo, ibibigay talaga ng Panginoon to, kaya hindi ka titigil, nakapokus ka doon. Basta ipagpe-pray ko lang to, tuloy-tuloy lang ako. Yung iba po kasi gumigive up eh. So doon ngayon, maipapakita po sa atin na paano ibibigay ng Diyos yan kung ikaw mismo, hindi mo nakikita ang kailangan mong ipagpatuloy na hingin yan dahil kailangan mo talaga. So focus lang po tayo, mga kapatid. Focus lang po tayo doon sa talagang hinihiling natin sa Panginoon. And then, pangatlo po, yung faith. So, faith, walang bago doon. Napakahalaga po. Sa James na naman po tayo dyan, di ba? So, kaya lalabas po, pagka po tayo nag-pray, pwede niyong balik-balik ta rin yan. Unahin niyo po yung faith. Sa chapter 1 po yan. James 1 and verse number 6. James 1 and verse number 6. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. So let that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. So kaya po pwede po yan. Faith. Napakahalaga po sa ating pong, kasi kahit na cry and cry, kahit na pray and pray, without faith, hindi po pwede. Kasi ang kailangan daw po, ang requirement daw po, every time na dadaing tayo sa Diyos, lalapit tayo sa Diyos, hihingi tayo sa Diyos, ask in faith. Hindi po ba? But let him ask in faith. Sa Hebrews 11, verse number 6, ang sabi po, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Kaya nga, sabi ko po, sa akin personally, ang nakikita ko talaga, magiging sayang yung oras, kahit gaano kahaba pa yan. Kung nanalangin ka ng napakahaba,
pero walang pananampalataya. Hindi lubos na nagtitiwala. Parang mas maganda po na maintindihan natin to sa simple illustration na may mga pagkakataon na minsan lalapit ka sa tao pero hindi mo naman talaga pagtitiwalaan o pinagtitiwalaan yung taong nilapitan mo. Ba't lumapit ka pa sa akin kung ganyan lang din ang iniisip mo? Diba? Na baka hindi kita tulungan. Samantalang limitado naman po talaga ang tao. So, parang ang idea po, bakit ka pa tumatawag sa Diyos kung pag-aalinlanganan mo rin lang pala siya? Bakit kailangan pang lumuhod ka? Ba't kailangan pang mag-google ka ng time? Ba't kailangan pa na mag-pray ka kung hindi ka rin naman nagtitiwala? So kaya para sa akin po, very essential po ang pananampalataya sa usapan po ng pananalangin. So pag nag-pray po tayo mga kapatid, make sure mananalangin tayo ng may pananampalataya. Napakaganda po nung sinabi sa Mark chapter 11. Mark chapter 11, verse number 22, 23, and 24. Tingnan nyo po. Mark chapter 11, verses 22, 23, and 24. And Jesus answering saith unto them, Have faith in God. For verily I say unto you, that whatsoever ye shall say unto this mountain, whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt. Please, pansinin niyo po yon, and shall not doubt. Hindi po ba? In his heart. Okay? But shall believe that those things which he saith shall come to pass, and he shall have whatsoever he saith. Ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Pag na-reach natin yung ganitong level, pagka talaga ang faith natin, ganito nakatindi, aasahan nyo po yan. Talagang dadaling kanyan doon sa pray and pray. Verse number 24, Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Yun po ang isang ating pong maging goal. Na pag nag-pray tayo, prayer na nandoon yung pananampalataya. Prayer na hindi nawawala sa focus. Prayer na talagang maningas, fervent mga kapatid. So kaya kailangan po ng fervent na pananalangin. Para mangyari yon, huwag kang lalayo doon sa purpose at tiyakin natin that we will pray in faith. Amen? So magpe-pray po tayo ng may pananampalataya. So, balikan nyo po yung teksto natin. Di po ba? Sa Luke chapter 18, mga minamahal. Ang sabi po, mga kapatid, ng ating pong gustong bigyang diin sa verse number 7, sa verses number 6 and 7, And the Lord said, Hear what the unjust judge saith. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night? Baka mamaya po, aasa tayo nung sagot. Magtatamu tayo nang hindi naman pala tayo nagpe-pray. So, one thing na dapat ma-develop sa atin bilang Kristiyano ay ang tinatawag nating prayerful attitude. Yun po yung tinalakay natin last time. Pray without ceasing. Always be in the attitude of prayer, mga kapatid. Diba? Men ought always to pray and not to faint. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po, nung ibinigay po yung mensahe that men ought always to pray and not to faint, sabi ko, ang gustong sabihin ng Panginoon dito, talagang pray and pray lang. Amen? Pray and pray lang. Nag-pray po ako pero hindi po ibinigay sa akin ang tanong, mahalaga ba talaga? Okay? Kung mahalaga talaga yan, ang tanong ko ngayon sa iyo, mahalaga pala yan, ba't ka titigil? Kung mahalaga yan, huwag kang tumigil hanggat di binibigay. Huwag kang tumigil. Kulitin po natin ang Panginoon, mga kapatid. Biblia po ang nagsabi dyan. Kulitin po natin ang Panginoon. Basta may kabuluhan, basta kalooban ng Diyos, huwag lang pong pipilit tayo ng pipilit sa Diyos ng mga bagay na alam naman nating lihis sa kanyang kalooban. Kaya nga, para sa akin po mga kapatid, this parable is very important mga kapatid, na makita natin yung lesson na itinuturo po sa usapan ng prayer. Don't give up sa ating pong pananalangin. Hanggat hindi natin natatanggap, tuloy lang. Pray and pray until you succeed. Cry and cry until you succeed. Bigat na bigat ka, alam mong kailangan mo, matindi yung kagipitan mo,
Hindi kalooban ng Diyos yan na mabuhay ka sa kagipitan. God is more than willing to supply and to provide your need. So you pray. You pray to God. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kaya ngayong gabing ito, mga kapatid, mga minamahal, bagamat itong mensaheng ito, sabi ko nga after nung ating message sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 17 and 18, ito na po yung pangsunod kong mensahe, pero hindi po niloob ng Diyos sa mga nagdaang araw na yon. But I believe, mga kapatid, ito yung tamang panahon for you to hear this very important message about prayer. Kung naniniwala kang kalooban ng Diyos, kung naniniwala kang kailangan mo talaga, kung naniniwala ka na wala pong lihis at binaviolate na salita ng Panginoon, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakakamtan ang sagot ng Panginoon. Ang mga parable na ito ay binigay po sa atin to encourage us na talagang pray and pray until you succeed. Kaya isipin nyo na po ngayon, yung mga hinihingi nyo sa Diyos. Kasi yung iba po, yun yung mga takbo na ng isip. Ako, medyo nang himagod na ako, nagsawa na ako, kape-pray. Kasi tagal-tagal na nung pinagpe-pray ko, pero hindi pa ibinibigay ng Diyos. So, pagka ganun po ba ang sitwasyon, anong dapat gawin? I-examine mo yung prayer mo. Diba? Pagka po tayo nagpe-pray, ito po parang ano ko na lang po, payo ko na lang po sa inyo. Kasi ang titiyakin ko po sa inyo, pag may pinagpe-pray po tayo na hindi po sinasagot, tinitiyak ko pong walang problema sa bahagi ng Diyos eh. Because God is more than willing, mga kapatid. Kung ang pag-uusapan po willingness, God is more than willing. Nasagutin niya ang ating prayer. Kasi ang linaw naman po doon sa talata eh. Ang kagandahan po, hindi lang siya willing, God is more than able. Kaya kapag hindi nasasagot yung prayer natin, dapat po, ang nagsusuri talaga tayo. Ano po ang dapat nating suriin? Okay? Suriin po natin yung ating ipinagpe-pray. Kasi makakatulong po yun. Kaya naman pala hindi sinasagot eh. Kasi yung ipinagpe-pray ko pala, merong kinokontra sa kanyang salita. Di po ba? Okay. Ano pa ang dapat nating suriin? Puso. Yung puso natin. Kasi ang sabi po ng Bible, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. So kaya ang suriin natin, yung hinihingi natin. Tama ba yung hinihingi natin? Katulad dito sa parable, di po ba? Na ating pong tinatalakay. Talagang lumapit siya doon sa maghihiganti sa kanya. Sabi ko nga, magandang message din po ito eh. Na makita rin natin yung angulo na yun. Sa totoo lang, tayo, hindi naman tayo dapat ang naghihiganti eh. Diyos dapat ang lapit tayo sa Kanya. Lord, inapi po ako. Ikaw na po ang bahalang gumanti. Di po ba? Ipaghiganti mo ako. Naagrabyado po ako. Hindi tayo dapat. Di po ba? So, anong susuriin? Yung ipinagpe-pray natin. Suriin natin yung ating hinihingi. At suriin din po natin yung ating puso. Dahil maaaring okay naman yung hinihingi mo, pero meron namang problema sa puso mo. Ang Biblia po ang nagsabi na kapag ka po yung ating pinagpe-pray ay hindi niya kalooban, hindi niya sasagutin. Diba? Ye ask and receive not because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust. So kapag kasablay ang hinihingi, hindi bibigay ng Diyos. Kaya kahit na mag-pray and pray and pray and pray and cry and cry and cry and cry ka pa, hindi mo sasagutin yon. Kasi lihis hindi po pwede. Okay, paano po kung kalooban naman po niya yung hinihingi ko? Kaya lang, may pinakukundanganan ka namang kasalanan sa puso mo. Hindi ka rin sasagutin ng Panginoon. Kaya yun po ang ating pong dapat sinisiyasat sa usapan po ng ating pananalangin. Pero again, don't give up sa ating pagpe-pray. Sapagkat sasagutin ng Diyos yan sa kanyang kaparaanan, sa kanyang kapanahunan. Nawa, ang mensaheng ito mga kapatid, mga kaibigan, ay medyo nagturo po sa atin at sumagot na rin doon sa tanong sa isipan po natin kung bakit may mga pinagpe-pray po tayo na hindi nasasagot ng Panginoon. Kung alam mong kalooban, huwag mong tigilan. Tuloy-tuloy lang, kaibigan. Dapat po, ganyan ang maging attitude natin. Salamat po sa message na ito at naway natulungan po tayo. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakahalagang paalala sa bagay na dapat pinapahalagahan po namin. Ito po ang aming prayer life. Lord, magandang bagay po na kami ay naliwanagan at naturuan, dakilang Diyos. I pray, O Father, na ang message na ito ay magamit upang kami po, bawat isa po sa amin,
ay talagang maging matibay, matatag sa aming pong prayer life. Yung bang wag po kaming manglupaypay, dakilang Diyos. Na dapat ito po ang maging attitude namin to always pray, O God. Lalo na sa amin pong mga paalalang tinanggap na dapat tama po ang aming pagpe-pray. Na dapat persistent po kami sa amin pong paghingi, dakilang Diyos. At dapat po sa iyo talaga kami tumatawag. Ikaw po ang aming kinikilala. Salamat po at inaasahan ko po ang mabungang resulta ng mensaheng ito sa buhay ng bawat nakinig po sa amin. Thank you so much and may you continue to bless this ministry, O God. Kasama na po ang iyong lingkod sa aking pong pagmiministeryo. Muli po, dakilang Ama, sa iyo po ang kalwalatian, ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So mga kaibigan, mga kapatid, nawa kung merong matitinding kahilingan po tayo sa buhay po natin na medyo tinutukso na tayo ng dyablo, natigilan na, bumitaw na doon sa ating pagtangis sa Panginoon, sa pagtawag sa Panginoon. Nawa sa mensaheng ito, muling namitsahan po ang ating, alam niyo po yun, puso, na talagang maging maninga sa ating panalangin sa Diyos, mga kapatid, at talagang focus lamang po at yakin na talagang yung faith natin sa Kanya ay nandoon. Muli po, ito ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na laging nagpupuri sa Diyos sa mga pagkakataong kagaya nito na tayo po ay nakapagsasalo-salo sa Kanyang banal na salita. Ingat po tayo. God bless you all. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning, and I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me